Chapter 1441. Tumango ang isa pang nakatatanda bilang pagsang-ayon. Tama ka. Ang Violete Sacred Ground ay nagkaroon na ng hidwaan sa Gaudium Sacred Ground ngayon na isa sa ating mga disipulo ang pumatay sa kanilang Holy Son, tiyak na hindi nila ito basta-basta palalampasan. Si Orion, gayunpaman, ay nanatiling walang pakialam. Itinaas niya ang kanyang boses at nagtanong, ano bang dapat ipagtakot? Ang mga kahangahangang tagumpay ni Sebastian ay nagsasalita para sa kanyang lakas at talento. Kung ang Gaudium Sacred Ground ay magtatangkang magpi-provocate sa atin, hindi naman palaging nasa kawalan ang Violete Sacred Ground. Ryan ay humalaklak. Madali lang para sa'yo sabihin yan. Ang Gaudium Sacred Ground ay may malalim na pundasyon at puno ng mga makapangyarihang eksperto. Kung maganap ang ganap na labanan, tiyak na magkakaroon ng malaking pinsala ang Violete Sacred Ground. Nag-isip si Rudyard sandali bago nagsalita, ang usaping ito ay nangangailangan ng maingat na pagninilay-nilay. Bagaman nagdala si Sebastian ng kaluwalhatian sa ating banal na lupa, nagdulot din siya ng malaking kaguluhan. Kapag siya ay bumalik, kailangan nating lubos na maunawaan ang sitwasyon bago gumawa ng anumang desisyon. Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon, kinikilala ang bigat ng sitwasyon. Samantala, sa kaloob-looban ng mga pagsubok, hindi alintana ni Sebastian ang kaguluhang dulot niya sa Violete Sacred Ground. Ipinagpatuloy niya ang pamumuno kay Lana at sa iba pa sa kanilang pagsasanay sa mga bundok. Habang umuusad ang pagsubok sa komprehensibong yugto ng pagsubok, tila nagkaroon ng kolektibong ebolusyon ang mga combat pixies. Ang pinakamababang antas ng pulang combat pixies ay halos nawala na, habang ang mga orange at dilaw na combat pixies ay naging karaniwan na. Ang mga berdeng at asol na combat pixies na dati ay bihira na ngayon ay madalas nang makita. Mahalagang tandaan na ang mga berdeng combat pixies ay katumbas ng 1-star Intermediate Deity Masters, at ang mga cyan combat pixies ay katumbas ng 2-star Intermediate Deity Masters. Noong nakaraan, ang mga combat pixies na ganitong antas ay bihirang makita. Ngunit ngayon, lumalabas sila ng hindi bababa sa 10 beses na mas madalas kaysa dati. Kasama sina Lana at ang iba pa, nagtagal si Sebastian ng mahigit 2 buwan sa isang bulubundukin. Sa panahong ito, nakatagpo sila ng mahigit 100 senaryo ng labanan na kinasasangkutan ang mga berdeng o mas mataas na combat pixies. Nakita pa nila ang mga purple combat pixies katumbas ng 3-star Intermediate Deity Masters ng 2 beses. Mas nakakagulat pa ang kanilang pagkakasalubong sa isang itim na combat pixies. Nakatumbas ng isang 5-star Intermediate Deity Master. Matapos matagumpay na mapatay ito ni Sebastian, tumaas ang kanyang puntos ng napakalaking 10 milyon. Gayunpaman, hindi umunlad ang kanyang ranggo. Sa katunayan, bumaba ito ng isang pwesto. Ito ay dahil ang mga nauna sa kanya sa leaderboard ay nakaranas din ng malalaking pagtaas ng puntos, na nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa isang itim na combat pixie. Bilang mahalaga, parehong umabot ng higit sa 200 milyon ang puntos nina Shiloh at Mitchell. Ipinapahiwatig nito na hindi lamang sila nakatagpo ng mga itim na combat pixies kundi marahil isang mas nakakatakot na klase ng combat pixies. Siyempre, ang panganib at pagkakataon ay madalas na magkasama. Mas mataas ang antas ng combat pixie, mas maraming puntos ang maaaring makuha mula sa pagkatalo dito. Samantalang ang estratehiya at swerte ay madalas na may mahalagang papel sa mga naunang pagsubok, ang ebolusyon ng mga combat pixie ay ganap na nagbago ng dinamika patungo sa lakas. Ang mga may higit na kapangyarihan ay maaari nang kumita ng mga puntos ng mas madali. Sa loob ng 2 buwan sa bundok, sina Lana, Faylene, Gina, at Harvey ay lahat nakalagpas sa 10 milyong puntos sa ilalim ng gabay ni Sebastian, matagumpay na nakapasok sa top 100 rankings. Habang si Sebastian ay maaaring kumita ng 10-10 milyong puntos para sa kanyang sarili, wala siyang pakialam. Sa katunayan, may higit 3 buwan pa na natitira sa mga pagsubok. Sebastian, hindi mo na dapat kami tulungan pa, seryosong sinabi ni Lana.
Batay sa mga resulta ng mga nakaraang pagsubok, sapat na ang 10 milyong puntos para makasiguro ng pwesto sa loob ng top 200. Dapat mong pagtuunan ng pansin ang pag-angat ng iyong sariling ranggo. Sa kasalukuyan mong lakas, baka makapasok ka pa sa top 10. Sige, sagot ni Sebastian. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Kung makatagpo kayo ng panganib, gamitin ang transmission opal para makontak ako agad. Pumayag siya sa mungkahi ni Lana, kahit na ang kanyang sariling layunin ay lampas pa sa simpleng pag-abot sa top 10. Bago niya tahakin ang layuning iyon, kailangan muna niyang hanapin ang isang tao si Azriel. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay naglalagay sa kanya sa ranggo ng mga nangungunang kakompetensya, ang mga individual sa top 10 ay lahat napakalakas. Upang makipagsabayan sa kanila, kailangan pang paunlarin ni Sebastian ang kanyang mga kakayahan. Dahil ang kanyang kasanayan sa batas ng lakas ay hindi maaaring mapabuti ng malaki sa ganitong maikling panahon, ang tanging magagawa niya ay taasan ang kanyang antas ng pagsasaka. Kung makikita niya si Azriel, magkakaroon siya ng pagkakataong makalusot sa Lesser Deity Realm, na magpapabilis sa pag-angat ng kanyang kabuoang kapangyarihan. Chapter 1442. Si Sebastian ay walang pagod na naghanap ng impormasyon at sa wakas ay nakakuha ng ilang mga pahiwatig tungkol kay Azriel. Nalaman niya na kamakailan lamang siyang walang humpay na hinahabol ng isang grupo mula sa Lacuna Sacred Ground. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanyang puso, at nagmadali siyang pumunta sa lugar kung saan huling nakita si Azriel nang hindi nag-aaksaya ng oras. Sa kalaliman ng isang nakatagong lambak, si Azriel ay napaligiran ng mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground, na nag-iwan sa kanya ng walang daan para makatakas. Ang namumuno sa grupo ay ang kanilang banal na anak, si Danny. Sa sandaling ito, ang kanyang mapanlikhang tingin ay walang pakundangang naglakbay sa anyo ni Azriel. Ang kanyang mga salita ay kasuklam-suklam, puno ng kalaswan habang sinabi niya, "Ano kung ikaw ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground? Ngayon, magiging wala ka ng iba kundi laruan ko. Sumunod ka sa akin, at baka payagan kitang magdusa ng kaunti lang." Tinutukan siya ni Azriel ng masidhing galit, ang kanyang mukha ay namumula sa puot. Tumaas ang kanyang boses habang sumagot siya, "Eldani, napakasama mo, walang hiya ka. Hindi ka kailanman patatawarin ng Gaudium Sacred Ground. Kahit mamatay ako, hindi ko kailanman hahayaang magtagumpay ka." Si Danny ay napuno ng tawa. Walang hanggan ang kanyang kaiabangan. Mamatay. Akala mo ba madali lang ang kamatayan kapag nahulog ka na sa aking mga kamay? Mas lalong magiging masaya ako habang ikaw ay lumalaban. Ang 12 lalaking disipulo mula sa Lacuna Sacred Ground ay nagbiro at nagmasid mula sa gilid, at ang kanilang mga mukha ay puno ng nakakadiring pananabik. Isa sa kanila ang sumingit, "Holy Son, ikaw na ang mauuna, pero huwag kalimutang ibahagi siya sa amin." Isa pang nagdagdag na may halong tawa, "Tama ka, Holy Son. Ang kagandahan niya ay hindi dapat sayangin." Danny ay nagmura at pinalaya sila. "Huwag mag-alala, ayaw kong mag-aksaya ng kahit ano, maging pagkain man o isang marupok na kagandahan tulad nito. Magpila kayo, at kapag tapos na ako, matitikman nyo na ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground." Sa mga salitang iyon, marahas na itinulak ni Danny si Azriel sa lupa, at ang kanyang mga kamay ay punit-punit ang kanyang mga damit ng may brutal na lakas. Ang kanyang mga damit ay punit na sa ilang bahagi, na nagpapakita ng mga sulyap ng kanyang walang kapintasan na balat. Ang ekspresyon ni Azriel, na dati puno ng galit, ay nagsimulang magbago patungo sa takot at kawalang pag-asa. Umiiyak ang kanyang mga mata ngunit tumanggi itong palm attack habang matigas ang kanyang paghawak sa mga ito. Ngunit ang kanyang tingin ay nagkanulo ng kanyang kawalang kapangyarihan. Ang mga lalaking disipulo ng Lacuna Sacred Ground ay lalong naging mabangis, sabik na sumisigaw sa isa't isa habang nag-aagawan para sa kanilang pagkakataon ganap silang nilamon ng kanilang mga kasuklam-suklam na pagnanasa. Habang si Azriel ay malapit ng magdusa ng pinakamalaking kahihiyan, isang napakalakas na kulog ang biglang umuugong sa kalangitan.
Isang nakakasilaw na liwanag ang dumapo sa kalangitan na parang bumabagsak na meteor, tumatakbo ng diretso patungo kay Danny at sa kanyang mga tao. Sa loob ng nagniningning na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang figure na may suot na pilak na maskara. Siya ay naglalabas ng walang kapantay na aura ng kapangyarihan, parang isang Diyos ng digmaan na bumababa sa mundong mortal. Bitawan mo siya. Ang sigaw ni Sebastian ay umabot sa kalangitan. Dala niya ang isang nakabibinging, di nakikitang puwersa na nagpasagabal sa lahat ng naruroon na huminga. Parang may bundok na nakadagan sa kanilang mga dibdib. Si Azriel, na nalugmok sa kawalang pag-asa, ay tumingin sa nakamasang lalaki, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa bagong pag-asa. Mga luha ng ginhawa ang pumuno sa kanyang mga mata, kahit na ayaw itong pamatak. Si Danny ay sandaling nagulat bago ang kanyang mukha ay nagbago sa isang malupit na ngiti. Sino ka ba para manggahas na sirain ang mga plano ko, tanga? Danny Rolang, naglakas loob kang hawakan ang aking babae. Nag-aanyaya ka ng kamatayan. Ang pagnanais ni Sebastian na pumatay ay lumalabas habang siya'y naglalakad sa hangin. Habang lumalapit siya, lalong lumalakas ang nakabibinging aura na nagmumula sa kanya, pinipilit ang lahat sa paligid na manginig ng walang kontrol. Sumiklab ang galit ni Danny. Ang babae mo. Huwag mo akong lokohin. Siya ang Holy Maiden ng Gaudium Sacred Ground. Patay na si Ezra, kaya siya ay patas na target. Ang lakas ng loob mo na agawin siya sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Mamamatay ka na. Ang malamig na boses ni Sebastian ay pumutok sa hangin habang ang kanyang katawan ay lumabo, tumalon kay Danny na may nakakasilaw na bilis. Hindi natakot si Danny. Naglabas siya ng isang galit na sigaw habang ang kanyang katawan ay napuno ng enerhiya, inawag ang isang nakakatakot na teknik. Isang jet ng itim na liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad, dala ang isang aura ng ganap na pagkawasak habang tumatakbo ito patungo kay Sebastian. Hindi umiwas o hamarang si Sebastian. Sa halip, namutok ang kanyang mga kalamnan sa likas na lakas habang hinarap niya ang atake ng direkta. Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang itim na ilaw sa pagtama, ngunit si Sebastian ay bahagyang natamba pabalik ng ilang hakbang. Siya ay ganap na walang pinsala. Ano? Anong klaseng halimaw ka? Si Danny ay parehong galit at nagulat. Hindi siya makapaniwala sa tindi ng tibay ng katawan ng lalaking ito, lumalampas ito sa lahat ng kanyang nauunawaan. Ako ang halimaw na papatay sa'yo. Ang boses ni Sebastian ay puno ng pagnanais na pumatay habang muli siyang sumugod. Papatayin mo ako. Baliw ka. Muling sumiklab ang galit ni Danny, at naglabas siya ng isa pang nakasisilay na atake. Ang nakapaligid na espasyo ay umikot at yumuko sa ilalim ng matinding presyon ng kanyang pinakawalang kapangyarihan. Chapter 1443. Tumindi ang tingin ni Sebastian, at naging hindi mahulaan ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga galaw ay parang multo habang madali siyang lumalampas sa sunod-sunod na mga atake ni Danny. Bigla, naglunsad siya ng isang makapangyarihang suntok. Ang lakas nito ay nagwasak sa atake ni Danny at naglaho ito sa kawalan. Lalong tumitindi ang laban sa bawat palitan ng atake. Nagpakawala si Danny ng sunod-sunod na nakasisirang mga teknik, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nagwasak sa lupa sa ilalim nila at nagbawas sa mga nakapaligid na puno hanggang maging alikabok. Ngunit si Sebastian, sa kanyang hindi matitinag at hindi mapapinsalang katawan, ay tinanggap ang mga atake ng harapan at gumanti ng malupit na kontra-atake. Pagkatapos ng 12-12 palitan, nagsimula ng magpatalo si Danny. Ang kanyang enerhiya ay humihina at ang kanyang depensa ay nagigiba. Sa kabaligtaran, si Sebastian ay naging mas mabangis habang ang kanyang momentum ay umusbong na parang isang di mapipigilang alon. Anong karapatan mong kumilos ng mayabang sa harap ko? Sigaw ni Sebastian, pinagsama ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamao. Isang nagniningning na liwanag ang bumalot dito, na parang nag-aapoy na araw habang bumabayo patungo kay Danny na may lakas na kayang yumanig sa lupa. Sinubukan ni Danny na hadlangan ang atake, ngunit ang labis na lakas ay nag-iwan sa kanya ng walang magawa.
Ang kanyang braso ay agad na nabali na may nakakasulasok na tunog, at ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin na parang isang sirang proyektil. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas na may tunog na parang nabasag, na may dugo na sumasabog mula sa kanyang bibig. Lumapit si Sebastian sa kanya hakbang-hakbang. Bawat hakbang ay mabigat at sinadyang ginawa, na nagdulot ng bahagyang pagyanig sa lupa sa ilalim niya. Ang kanyang malamig na titig ay naglalabas ng nakabibinging intensyon ng pagpatay, at ang kanyang aura ay sumiklab na parang nagngangalit na tsunami, pinapahirapan ang lahat ng nasa paligid. Si Danny, na ngayon ay parehong natatakot at galit, sumigaw ng may walang laman na yabang, paano mo ako naglakas loob na hawakan? Ako ang Holy Son ng Sacred Ground ng Lacuna. Kung papatayin mo ako, hindi ka nila kailanman mapapatawad. Hindi natitinag sa banta, ang tinig ni Sebastian ay kasing lamig ng hamog ng taglamig ng sinabi niyang, walang sinuman, kahit Diyos, ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Nang mapagtonto niyang nabigo ang kanyang mga banta, nagbago ang ekspresyon ni Danny at naging mapatla. Ang takot ay bumalot sa kanya, at nagsimula siyang magmakaawa ng desperado, pakiusap, patawarin mo ako. Mali ako. Hindi na ako muling lalabag sa iyo. Hindi pinansin ni Sebastian ang mga pakiusap. Ang kanyang mga kalamnan ay tumigas, ang mga ugat ay namaga habang ang napakalaking kapangyarihan sa kanyang katawan ay nakatuon sa kanyang kanang kamao. Lamusong ang takot sa mga mata ni Danny. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, kawalan ng pag-asa, at mapait na sama ng loob. Hindi. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang Holy Son ng Lacuna Sacred Ground. May maliwanag na hinaharap ako. Tumanggi akong tanggapin ito. Hindi nagatubili ang kamao ni Sebastian. Umugang ito sa hangin na may matinding lakas habang tumama ito kay Danny. Sinubukan ni Danny na lumaban, ngunit siya'y ganap na walang laban sa napakalakas na kapangyarihan. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw habang ang katawan ni Danny ay agad na pinulbos, napunit sa mga piraso na may dugo at laman na nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang kanyang mga labi ay nagkalat sa lupa, at isang makapal, nakasusulasok na amoy ng dugo ang pumuno sa hangin. Sa pagmasid sa nakasisindak na tanawin na ito, ang mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground ay tinamaan ng walang kapantay na takot at kawalang paniwala. Ang kanilang mga mukha ay namutla, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang ilan ay lumaki ang mga mata sa gulat, hindi makaproseso kung ano ang nangyari, habang ang iba naman ay naramdaman ang kanilang mga binti na lumambot, halos hindi makatayo. Takbo! Sigaw ng isa sa takot, sinira ang katahimikan. Ang mga dating nagtipon-tipong disipulo ay nagkalat na parang mga takot na ibon, tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ang mga mata ni Sebastian ay kumislap ng malamig na liwanag. Walang pagkakataon na papayagan niyang makatakas sila ng ganoon kadali. Siya'y sumugod sa nagkakalat na tao habang kumikilos na parang kidlat. Bawat hampas niya ay may dalang matalim na hangin na humuhuni. Ang mga sigaw ng pagdurusa ay sumunod sa bawat swing. Isa-isa, ang mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground ay bumagsak sa lupa. Maawa ka samin. Sigaw ng ilan habang bumabagsak sa takot. Tumutulo ang luha at sipon sa kanilang mga mukha habang desperadong humihingi ng awa. Si Sebastian ay hindi nagpatinag dito, at ang kanyang mga aksyon ay walang humpay. Ang kanyang mga atake ay mabilis at nakamamatay, at sa loob lamang ng ilang sandali, higit sa kalahati ng mga disipulo ng Lacuna Sacred Ground ay nakahandusay na walang buhay sa lupa. Ang natitirang ilan ay nagmadaling tumakas gamit ang bawat patak ng lakas na kaya nilang ipunan, na nagnanais na sana'y may mga paapa silang dagdag upang mas mabilis silang makatakbo. Gayunpaman, walang kapantay ang bilis ni Sebastian. Hindi nagtagal at nahabol niya sila at tinapos isa-isa. Ngayon, ang lambak ay tahimik na. Maliban kina Sebastian at Azrael, wala nang natira mula sa Lacuna Sacred Ground. Chapter 1444. Ang balita tungkol sa pagpatay ni Sebastian sa Holy Son ng Lacuna Sacred Ground at ang iba pa sa pagsubok ay kumalat na parang apoy, nagulat ang mundo at nagdulot ng kaguluhan sa buong martial community. Sa loob ng Lacuna Sacred Ground,
Ang mga nasa itaas na antas ay nilamon ng bagyong galit nang marinig ang nakasisirang balita. Ang atmosfera sa bulwagan ng konseho ay nakabibingi, napabigat na tila maaari itong gumuho sa sariling bigat nito. Ito ang pinakamapangahas at kasuklam-suklam na provokasyon laban sa ating Lacuna Sacred Ground. Sigaw ng isang nakatatanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, may mga ugat na namumuo sa kanyang noo habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isa sa kanila ay isang pambihirang henyo sa aming mga pribadong alagad, ngunit siya ay nahulog sa kamay ng demonyo. At ang Holy Son ang nagniningning na ilaw ng ating sacred ground para sa hinaharap ay walang awa ring winasak ni Sebastian. Isa pang nakatatanda ang nagluluksa habang pinapalo ang kanyang dibdib sa pagdadalamati. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan at galit. Ang Holy Lord ng Lacuna Sacred Ground, si Andres Baclavic, ay nakaupo sa dulo ng silid. Ang kanyang ekspresyon ay mas madilim pa kaysa sa maulap na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa walang pigil na galit habang nagsasalita siya ng tinig na parang kulog. Ang kamatayan ng Holy Son ay isang kahihiyan na hindi mapapatawad, isang kahihiyan sa ating sacred ground. Si Sebastian Wilder ay dapat magbayad ng kanyang buhay upang mapawi ang galit na ito sa aking puso. Ngunit ang Holy Son ay labis na makapangyarihan, isang nakatatanda ang sumingit ng may pag-aalinlangan. Kung napatay siya ni Sebastian, tiyak na napakalakas niya. At siya ay kabilang sa Vile Ete Sacred Ground. Hindi ba't dapat tayong mag-ingat? Mag-ingat. Malamig na sumanghal si Andres. Ang karangalan ng Lacuna Sacred Ground ay hindi dapat baliwalain. Ang posisyon ng Holy Son ay sagrado at higit na nakatataas kaysa sa isang pribadong apprentice. Ang kanyang kamatayan ay isang di matanggap na pagkawala para sa sacred ground. Kahit na si Sebastian ay isang mabangis na dragon, pupunitin namin siya ng piraso-piraso. Walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Habang siya'y nakatayo, isang nakabibinging presyon ang pumuno sa silid, na nagpagising sa bawat nakatatandang naruroon na nanginginig sa ilalim ng bigat nito. Pakilyusan ang lahat ng elite forces ng Lacuna Sacred Ground. Sa sandaling lumabas siya mula sa trial, siguraduhing wala siyang matatakasan. Oo. Sabay-sabay na sumagot ang mga nakatatanda. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pagnanasa ng pagpatay. Parang iniisip na nila na pinapiraso na si Sebastian. Ang Lacuna Sacred Ground ay mabilis na kumilos, parang isang napakalaking bulkan na nasa bingit ng pagsabog. Ang mga apoy ng kanilang galit ay naghihintay sa paglitaw ni Sebastian, handang pakawalan ang kanilang puot sa sandaling siya ay muling lumitaw. Samantala, ang pamunuan ng Vile Ete Sacred Ground ay nahulog sa isang estado ng pagkabigla at kaguluhan. Sa isang banda, sila ay namangha sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at pambihirang talento na ipinakita ni Sebastian. Sa wakas, ang pagtalo sa mga Holy Son ng parehong Gaudium Sacred Ground at Lacuna Sacred Ground sa loob ng napakaikling panahon ay hindi maliit na bagay. Ang kanyang lakas ay hindi matatawaran. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang walang kapantay na talento ay nagmumungkahi na maaari niyang dalhin ang Vile Ete Sacred Ground sa hindi pa nararanasang taas ng kaluwalhatian. Sa kabilang banda, labis silang nababahala sa kapalaluan ni Sebastian. Ang mga pinaslang na Holy Son, Ezra ng Gaudium Sacred Ground at Dani ng Lacuna Sacred Ground, ay hindi mga karaniwang tao. Sa likuran nila ay nakatayo ang dalawang dambuhalang kapangyarihan na may malawak na yaman at malalim na mga pamana. Sa pagpatay sa kanila, epektibong ginawa ni Sebastian na ang Vile Ete Sacred Ground ay magkaroon ng dalawang matinding kaaway, na posibleng magdala dito ng krisis na hindi masukat na laki. Talagang kahanga-hanga ang lakas ni Sebastian, pero paano siya naging ganoon kawalang ingat? Bulong ng isang nakatatanda habang naglalakad-lakad ng pabalik-balik na may nakakunot na noo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? Hindi ito basta-basta natatanggapin ng Gaudium Sacred Ground at Lacuna Sacred Ground. Kailangan nating maghanap ng paraan para tumugon. Sigaw ng isa pang nakatatandang miyembro habang nag-aalalang naglalakad-lakad sa bulwagan. Mukha siyang labis na nababahala, parang pusa sa mainit na bubong ng lata.
Pero si Sebastian ay isa sa ating mga disipulo. Hindi natin siya maiiwan, may isang nagmungkahi ng may pag-aalinlangan, ang kanilang tinig ay may halong pag-aatubili. Ang bulwagan ay sumabog sa masiglang talakayan, kung saan ang mga opinyon ay nagliparan mula sa lahat ng panig. Ngunit walang pagkakasunduan ang naabot. Pinahalagahan nila ang potensyal ni Sebastian, ngunit ang nagbabadyang banta sa hinaharap ng Violeta Sacred Ground ay nagdulot sa kanila ng matinding pagkalito. Sa harap ng silid, nakaupo si Rory na may seryosong ekspresyon. Matapos ang mahabang katahimikan, siya ay nagsalita sa isang mahinahong tono. Ang talento at lakas ni Sebastian ay hindi mapapasinungalingan. Maaaring siya ang susi sa muling pagbangon ng Violeta Sacred Ground. Gayunpaman, ang gulo na kanyang pinasimulan ay hindi maliit na bagay. Ang Gaudium Sacred Ground at Lacuna Sacred Ground ay hindi papayag na palampasan ito. Sa ngayon, kailangan nating palakasin ang mga depensa ng Sacred Ground upang maghanda para sa anumang paghihiganti. Kasabay nito, dapat tayong magpadala ng mga sugo sa parehong faction upang makipag-ayos at mabawasan ang epekto ng insidenteng ito. Tungkol kay Sebastian. Chapter 1445. Huminto si Rory sandali bago nagpatuloy, magpadala ng tao para masubaybayan ang kanyang mga galaw ng mabuti. Pagkatapos ng trial, dakpin niyo siya agad. Ang iba ay tumango bilang pagsang-Avon, nauunawaan na ito ang pinakamainam na hakbang sa ngayon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga bagay-bagay ng paunti-unti. Samantala, si Sebastian ay nananatiling ganap na walang kaalam-alam sa kaguluhang dulot ng kanyang mga aksyon kay Violeta Sacred Ground. Ang alam lang niya ay sino mang sumalungat sa kanya ay dapat mamatay kahit na mga Diyos o demonyo, walang makakapigil sa kanya. Sa Cypher Sacred Ground, nagbalita ng biglang nawala ang pangalan ni Danny sa rankings, at sabay na tumaas ang puntos ni Sebastian ng halos 10 milyon. Ang kanyang ranggo ay tumaas ng ilang pwesto, umabot sa ika-15. Agad na napagtanto ng lahat na pinatay ni Sebastian si Danny sa panahon ng paglilitis, at ito ay isang revelation na nag-iwan sa kanila ng pagkabigla. Ang mukha ni Helix ay puno ng pagkabigla. Bahagyang binuka niya ang kanyang bibig at sinabi, talagang kahanga-hanga si Sebastian. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas, pinatay niya si Ezra, ang Holy Son ng Gaudium Sacred Ground. At ngayon, pinabagsak na niya si Danny, ang Holy Son ng Lacuna Sacred Ground. Ang kanyang lakas at talento ay higit pa sa anumang mayroon tayo dito sa Cypher Sacred Ground. Ang kanilang punong matanda ay tahimik na tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Ginoong Cypher, ngunit ang binatang ito ay may pambihirang kakayahan sa paglikha ng gulo. Sa pagpatay sa Holy Sons of Gaudium Sacred Ground at Lacuna Sacred Ground, tinawag niya ang galit ng 2 makapangyarihang puwersa. Hindi siya basta-basta pakakawalan ng mga ito. Sa gitna ng karamihan, namutla si Esme nang marinig ang balita. Ang kanyang mga kamay ay automatikong humigpit sa kanyang balabal, at ang kanyang mga buto-buto ay pumuti habang siya'y nilamon ng pag-aalala. Sebastian, paano ka naging ganito kapabaya? Anong gagawin mo ngayon? Parehong ang Gaudium Sacred Ground at Lacuna Sacred Ground ay mga napakalakas na puwersa, paano mo sila magagawang labanan? Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pag-aalala, at ang kanyang mga kilay ay nagkakaroon ng mga guhit ng pagkabahala. Si Zia ay labis ding nag-aalala. Mayroon siyang naguguluhang ekspresyon habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Gaya ito ng Supreme Lord, walang takot at matatag. Bagaman kahanga-hanga ang kanyang tapang, ang lawak ng sakonang ito ay walang kapantay. Sana lang ay mas malakas ako, upang makatulong ako sa kanya sa kahit anong paraan. Bumantong hininga si Helix ng bahagya habang unti-unting napapalitan ng pangamba ang kanyang paunang paghanga kay Sebastian. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sinabi ng may panghihinayang, pinag-iisipan kong dalhin si Sebastian sa Cypher Sacred Ground, ngunit ngayon ay malinaw na siya ay isang magnet para sa kaguluhan. Ang pakikasama sa kanya ay tiyak na magdadala ng walang katapusang gulo sa ating Sacred Ground. Ang usaping ito ay sarado na. Huwag na itong pag-usapan muli.
Naramdaman ni Esme at Zia na tila bumabagsak ang kanilang mga puso na parang nahuhulog sa isang walang katapusang kailaliman nang marinig ang desisyon. Gayunpaman, naunawaan nila na ang pagpili ni Helix ay ginawa para sa kapakanan ng banal na lupa. Gayunpaman, ang kanilang pag-aalala para kay Sebastian ay nanatiling hindi nababawasan. Matapos makipag-usap sa mga miyembro ng Legion na Sacred Ground, humarap si Sebastian kay Azriel. Sa sandaling iyon, si Azriel ay nasa isang kaawa-awang kalagayan. Ang kanyang dating marangal at magarbong kasuotan ay napunit na naglantad ng mga piraso ng kanyang mapatla at walang kapintasan na balat. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang mga tuyong luha ay nagdungis sa kanyang marikit na mukha. Sa kabila ng kanyang magulong anyo, kumikislap ang kanyang mga mata sa ginhawa ng pagkakaligtas at malalim na pasasalamat kay Sebastian. Salamat sa pagligtas sa akin, mahinang sinabi ni Azriel habang bahagyang yumuyuko. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang mahina at maramdaming paraan. Parang talulot ng bulaklak na nanginginig sa hangin, nagdudulot ng awa at lungkot. Hindi mo kailangang magpasalamat. Niligtas kita para sa isang dahilan, malamig na sagot ni Sebastian. Ang kanyang tingin ay malamig at walang pakialam tulad ng hamog na kumikislap sa dilim ng gabi, na walang anumang init. Anong dahilan? Tanong ni Azriel nang may pag-aalinlangan habang kusang umatras. Hinawakan niya ang mga piraso ng kanyang punit-punit na damit gamit ang nanginginig na mga kamay habang ang kanyang malalaking mata ay napuno ng pag-aalala at pag-iingat, na parang isang natatakot na USA. Hindi mo naman nakalimutan ang kasunduan natin, di ba? Gusto kong makuha ang first time mo, sabi ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay walang pigil na naglakbay sa katawan ni Azriel, at isang tusong, demonyong ngiti ang umuukit sa mga sulok ng kanyang mga labi, isang ngiti na nagdulot ng kilabot sa katawan. Agad na namula ang mukha ni Azriel, at ang kanyang maputing kutis ay naging kasing pula ng hinog na mansanas. Kinagat niya ang kanyang labi at matigas na sinabi, hindi ko pa nakakalimutan pero ayon sa ating kasunduan, ikaw ang dapat pumatay kay Ezra. Dahil si Ezra ay pinatay ng iba, wala nang bisa ang kasunduan. Nagpapasalamat ako na nailigtas mo ako, pero ang pag-aalok ng sarili ko sa iyo ay hindi pwede. Ang boses niya, kahit nanginginig, ay bahagyang tumaas. May tono ito ng pagtutol at determinasyon. Kung sabihin ko sa iyo na ako ang pumatay kay Ezra? Tanong ni Sebastian habang nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakatutok kay Azriel, tila kayang tingnan ang kanyang kaluluwa. Imposibleng mangyari yan. Alam ng lahat na si Ezra ay pinatay ni Sebastian Wilder, sagot ni Azriel. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang paniniwala at pagdududa habang ang kanyang tingin ay nagliliyab sa pagdududa. Kabanata 1446. Ako si Sebastian Wilder, sabi ni Sebastian habang dahan-dahan niyang inalis ang kanyang pilak na maskara, na nagpakita ng isang matatag ngunit kapansin-pansing gwapong mukha. Tumingin si Azriel sa kanya nang may pagkabigla, at lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay nanginginig habang siya'y nagkakabuhol-buhol, ay ikaw nga talaga. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw sa kanya. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit siya pinatawad ni Sebastian noon araw na ito. Para sa nagbigay si Sebastian ng bahagyang tango, matatag ang kanyang tingin habang diretso siyang tinitingnan. Oo, ako nga. Nakatayo si Azriel na parang nahinto, nalulumbay sa isang bagyong damdamin. Sa isang banda, ang paglikha ni Sebastian ay nagligtas sa kanyang buhay, at ang kapangyarihang ipinakita niya ay nag-iwan sa kanya ng paghanga. Sa kabilang banda, ang kondisyong ipinapataw niya ngayon ay nagdulot sa kanya ng malalim na pagkalito at kahihiyan. Kahit na ikaw si Sebastian, ang hiling mo na ito ay. Iniyuko ni Azriel ang kanyang ulo, ang boses niya ay hamina hanggang sa halos hindi na marinig. Ang mga labi ni Sebastian ay bumangon sa isang bahagyang, mapanlikhang ngiti. Ano ito? Iniisip mo bang talikuran ang iyong pangako? Tumalikod si Azriel. May isang kisap mata ng pagsuwi na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi ako isang taong tumatalikod sa pangako, pero napakabilis naman nito.
Pwede mo ba akong bigyan ng oras para pag-isipan ito? Hindi. Malamig na sagot ni Sebastian. Kapag binawi mo ang iyong pangako, papatayin kita. Nagtigilan si Azriel habang huminto ang kanyang paghinga sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kamasungit si Sebastian, na walang puwang para sa negosasyon. Bukod pa rito, alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya nagbibiro. Pagkatapos ng lahat, pinatay na niya sina Ezra at Danny nang walang pag-aalinlangan. Kung ikukumpara sa kanila, ang pagpatay sa kanya isa pang Holy Maiden ay halos hindi siya maguguluhan. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, naubos ang pasensya ni Sebastian. Hinailan niya siya sa kanyang mga bisig nang walang babala. Ang marunok na katawan ni Azriel ay tumigas, bahagyang nanginginig habang instinctively niyang sinubukang itulak siya palayo, ganat natagpuan niyang wala siyang magawa. Walang dahilan para maging sobrang tensyonado ka, bulong ni Sebastian nang malumanay sa kanyang tainga. Huminahon ka. Ang mukha ni Azriel ay naging pula, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kawalang katiyakan at kalituhan. Sa kaibuturan, napagtanto niyang wala siyang lakas upang lumaban, at wala ring paraan upang makatakas. Hindi na nag-atubili si Sebastian at mariing pinagdikit ang kanyang mga labi sa kay Azriel. Noong una, mahigpit niyang pinigil ang kanyang mga labi, tinatanggihan ang kanyang mga paglapit. Gayunpaman, sa hindi matitinag na paglapit ni Sebastian, unti-unting nawala ang kanyang pagtutol. Nagsimula siyang tumugon ng may pag-aatubili at hindi komportable. Pinaunlad pa ang sandali, dahan-daang dinala ni Sebastian si Azriel sa isang piraso ng malambot na damo at inunan siya. Di nagtagal, nabuo ng dalawa ang isang malalim at maselang koneksyon. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, nagsimulang mag-circulate ang mga enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan sa isang tuloy-tuloy na loop na nakasentro sa kanilang koneksyon. Sa estado na ito, sinipsip ni Azriel ang isang bahagi ng aktibo at pasibong enerhiya ni Sebastian, habang si Sebastian ay tumanggap ng bakas ng metal-based na espiritual na enerhiya ni Azriel at isang piraso ng kanyang pasibong enerhiya. Pagkatapos makuha ang piraso ng pasibong enerhiya na ito, nakaramdam si Sebastian ng malalim na balanse na lumitaw sa kanyang katawan. Ang aktibo at pasibong enerhiya sa kanyang gitnang bahagi na bahagyang natutunaw na, ay nagsimulang umiikot ng mabilis, lumilikha ng isang makapangyarihang puwersa ng pagsipsip. Parang sumasagot sa isang tawag, ang nakapaligid na espiritual na enerhiya ay nagdaloy ng mabangis patungo kay Sebastian, binuha ang kanyang mga panloob na daanan ng enerhiya hanggang sa kanilang mga hangganan. Pinagpagilinan ni Sebastian ang kanyang mga ngipin, tiniis ang matinding sakit habang ang kanyang katawan ay nanganganib na malampasan. Maingat niyang pinangunahan ang nagmamadaling enerhiya sa kanyang mga daanan, tinitiyak na ang daloy nito ay mananatiling maayos. Bawat alon ng epekto ay nagdulot ng bahagyang pagyanig sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang determinasyon ay lumalakas sa bawat sandali. Ang vortex ng enerhiya ay umiikot ng mas mabilis at mas mabilis sa kanyang kalooban. Unti-unting bumubuo ang mga anyo ng dalawang energy core, isa itim, isa puti, isa aktibo, at isa pasibo. Naramdaman ni Sebastian na lumalakas ang kanyang kapangyarihan, kasabay ng isang ganap na bagong antas ng pananaw at kaliwanagan. Sa sandaling ang dalawang energy core ay nasa bingit ng pagbuo, biglang lumitaw ang isang napakalakas na hadlang, na humahadlang sa kanilang ganap na pagsasama. Tumaas ang tensyon sa puso ni Sebastian, alam niyang ito ang kritikal na hadlang na kailangan niyang malampasan upang makalusot. Masira ka para sa akin. Sigaw niya, inilalabas ang bawat patak ng kanyang lakas sa kanyang kalooban. Chapter 1447. Sa isang iglap, isang nagniningning na liwanag ang sumiklab, ganap na winasak ang paglaban. Ang dalawang energy core ay sa wakas ay matagumpay na nagtipon. Naramdaman ni Sebastian ang isang hindi pa nararanasang agos ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, at dalawang matinding sinag ng liwanag ang sumiklab. Sa sandaling iyon, tila napunit ang langit ng isang hindi nakikitang higanteng kamay. Isang walang katapusang agos ng makulay na liwanag ang bumuhos mula sa puwang, binuha ang langit at lupa ng isang panaginip na liwanag.
Ang mga ilusyon ng isang dragon at phoenix ay nag-uumapo sa loob ng liwanag na palabas. Ang mahahabang katawan ng gintong dragon ay kumikislap habang ang mga kaliskis nito ay kumikintab ng nakakasilaw na liwanag, bawat isa ay naglalabas ng aura ng walang hangganing lakas. Umatungal ito ng mabangis, naglalabas ng mga alon ng gintong apoy mula sa kanyang bibig, at ang matinding init nito ay nagbaluktot sa nakapaligid na hangin. Ang phoenix ay kasing maningning din, at ito ay isang tanawin ng nagliliyab na Kerenevan. Ang mga nulang balahibo nito ay sumiklab tulad ng matingkad na kulay ng isang nagniningning na paglubog ng araw, at sa bawat pagpalakpak ng mga pakpak nito, mga alitaptap ang nagkalat sa kalangitan. Ang malinaw at melodikong sigaw ng phoenix ay umuukit sa kalangitan, na parang nagkukwento ng isang sinaunang at mahiwagang alamat. Sa gitna ng nagniningning na liwanag, nagsimulang lumitaw ang mga silhwete ng mga celestial na dalaga na may malambot at marikit na anyo. Nakadrape sa mga manipis na balabal ng makukulay na kulay, sila'y kumilos ng may ethereal na kagandahan, at bawat hakbang nila ay tila isang pangarap na sayaw. Ang mga instrumento ay kumikislap ng kakaibang liwanag sa kanilang mga kamay, umilikha ng mga melodya na dalisay at napakaganda. Ang mga kaakit-akit na note ay tila buhay, humahabi sa mga agos ng nakakasilaw na liwanag na tumatalon at kumikislap sa kalangitan, nagpipinta ng isang nakakamanghang tapestry. Kasabay nito, lumitaw ang mga ilusyon ng mga mitolohikal na nilalang tulad ng mga unicorn, puting tigre, at pulang ibon. Ang unicorn ay nagmarcha ng may pagmamalaki habang ang kanyang pangbuhok ay naglalabas ng mahiwagang lilang liwanag. Bawat hakbang nito ay nag-iwan ng bakas ng maswerteng mga ulap sa likuran nito. Ang puting tigre ay nakatayo ng marangal at nakabibighani. Ang kanyang malinis na balahibo ay kumikislap sa ilalim ng makulay na liwanag, habang ang kanyang malakas na pagngangalit ay umuugong na parang umaalimpuyong bagyo, nanginginig ang langit at lupa. Ang pulang ibon ay sumayaw ng may kagandahan habang ang katawan nito ay napapalibutan ng naglalagablab na apoy na nagtransforma rito sa isang napakalaking bola ng apoy. Bawat paglipad ng pakpak ay naglikha ng mga alon ng nakakapaso na init, na bumuo ng mga naglalagablab na hangin na hamampes sa paligid. Isang talon ng mga talulot ang nagsimulang mahulog mula sa langit, parang ulan mula sa isang makalangit na hardin. Bawat talulot ay kristalino, kahawig ng pinong inukit na mga hiyas, at kumikislap sa isang iridescent na liwanag. Pinuno ng siksik na espiritual na enerhiya, naglabas ang mga talulot ng nakabibighaning bango na pumuno sa hangin. Sila'y sumayaw kasama ng hangin, bumubuo ng isang kamangha-manghang ulan ng mga bulaklak, binabago ang mundo sa isang kaakit-akit at kakaibang paraiso. Ang langit ay naging isang mahiwaga at marangal na celestial realm, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na nagpaiwan sa mga manunood na namamangha. Parang sila'y na-transport sa isang mundong puno ng kamangha-mangha at pagkamangha. Sa parehong oras, sa lahat ng sulok ng Sovereign Path, lahat ng sumasailalim sa pagsubok ay natarante sa bigla at dakilang penomenon. Anong nangyayari? Ang ganda naman ng pambihirang pangyayaring ito. Bulong ng isa na nakatingin ng walang imak sa kalangitan. Maaaring ito ba ay nangangahulugang pagsilang ng isang walang kapantay na henyo? Batay sa direksyon, tiyak na ito ay nagbabadya ng pag-akyat ng isang hindi pangkaraniwang tao. Nagkaroon ng mga talakayan sa mga kalahok habang ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkabigla at paggalang. Sa isang liblib na lambak, ang napakagandang mukha ni Shiloh ay naging seryoso habang tinatitigan niya ang kababalaghan sa kalangitan. Naramdaman niya ang isang panginginig ng hindi komportable at naisip niya, napakalakas na kapangyarihan kaya ito. Sino? Samantala, sa tuktok ng isang malalayong bundok, mahigpit na hinawakan ni Mitchell ang kanyang mahabang espada. May bahid ng pag-iingat na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang pangyayaring ito ay higit na mas malakas kaysa sa aking sariling breakthrough nang hindi bababa sa 3 beses, bulong niya. Si Shiloh ba ito? Hindi. Imposibleng siya iyon. Pumasok na siya sa intermediate deity realm matagal na. Kung hindi siya, sino? Sa ibang lugar, si Azriel ay labis ding namangha sa nakakamanghang palabas.
Bagaman nagdulot siya ng isang celestial anomaly sa kanyang sariling tagumpay, ito ay tila walang halaga kumpara sa palabas na pinakawalan ni Sebastian. Bigla, bumuhos kay Sebastian ang kanyang pagsubok. Ang malinaw na kalangitan ay biglang nilamon ng madidilim at nakakatakot na mga ulap. Umugang ang kulog, at kumidlat ng marahas, pinapailaw ang kalangitan ng nakakasilaw na mga kidlat. Ang mga kidlat ay sumasayaw sa loob ng mga ulap, bawat isa ay napakalaki at nakakatakot, na para bang maaari silang tumama anumang sandali. Ang ekspresyon ni Azriel ay namutla habang bumuhos ang takot sa kanya. Alam na alam niya ang nakasisindak na lakas ng isang pagsubok ang makaligtas dito ay halos imposibleng gawain. Kahit na sa kanyang nakaraang karanasan, nagduda siyang kaya pa niyang tiisin ito muli. Si Sebastian, gayunpaman, ay nanatiling nakakabinging kalmado. Naiintindihan niya na sa anumang pagkakataon ay hindi niya maaaring pahintulutan na matuklasan ng pagsubok ang kanyang presensya, sapagkat ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Mabilis na kumilos siya, ginamit niya ang isang lihim na teknik upang lubos na pigilin ang kanyang aura. Ang pagsubok, na nakatuon na kay Sebastian bilang target nito, ay biglang nawalan ng pokus. Ang nagngangalit na bagyong kidlat ay nagngangalit sa kalangitan, umuungal at nagwawala. Gayunpaman, hindi ito nakababa dahil hindi nito natagpuan ang kanyang target. Chapter 1448. Ang bagyong pagsubok ay nagngangalit sa kalangitan na tila walang katapusan, ngunit sa kabila ng galit nito, hindi nito natagpuan ang target nito. Sa wakas, naglaho ito ng may pag-aatubili, na nag-iwan sa langit na tahimik at mapayapa muli, na parang hindi kailanman nangyari ang nakakatakot na tanawin kanina. Pagkatapos, inayos ni na Sebastian at Azriel ang kanilang mga damit ng tahimik. Tumingin si Sebastian kay Azriel na may tingin na parehong matatag at banayad. Sabi niya ng taos puso, "Azriel, pananagutan ko nangyari ngayon." Bahagyang tumanggo si Azriel habang bahagyang namumula pa rin ang kanyang mga pisngi. Sa malambing na tinig, sumagot siya, "Sana totoo ang sinasabi mo." Habang nagsisimula ng hamupa ang atmosfera, biglang nakaramdam si Sebastian ng matinding pangambang sumiklab sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga mata ay kumunot habang tinitingnan niya ang paligid ng may matalim na tingin, at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang figure na lumilitaw ng tahimik sa malayo na parang isang multo. Siya ay si Mitchell. Ang kanyang ekspresyon ay madilim at malungkot, at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang sinabi niya, "Sebastian, talagang pinahirapan mo ako sa paghahanap sayo." Mitchell Alpin. Agad na tumigas ang mukha ni Sebastian. Agad siyang kumilos, inilagay ang sarili sa harap ni Azriel bilang proteksyon. Kahit na 2 taon na ang lumipas, malinaw na naaalala ni Sebastian ang panahon nang ginamit ni Mitchell ang kanyang napakalakas na lakas upang apihin siya. Noong panahong iyon, si Sebastian ay lubos na walang kapangyarihan at wala siyang magawa kundi tiisin ito ng tahimik. Kahit ngayon, alam ni Sebastian na malayo pa siya sa pagiging kumpiyansa sa kanyang kakayahang talunin si Mitchell sa kabila ng kanyang kamakailang tagumpay. Ang lakas ng lalaki ay hindi matutumbasan at nagbigay ng likas na pagkamangha. Ano? Siya si Mitchell Alpin. Napahinga si Azriel, namumutla ang mukha sa pagkakaalam. Alam na alam niya ang reputasyon ni Mitchell. Kasalukuyang pangalawa sa ranggo sa leaderboard ng pagsubok at dating pinakamataas na ranggong henyo ng Potential Leader Organization ilang dekada na ang nakalipas, ang kanyang kahusayan ay isang alamat at nakakatakot na napakalalim. Si Mitchell ay mabilis na tumingin kay Azriel, hindi pinansin ang kanyang presensya, at itinutok ang kanyang malamig na tingin kay Sebastian. Sa isang mapaghambog na pagubo, sinabi niya, kung ganun nagawa mong sirain ang iyong energy core at mag-trigger ng ganitong kalaking celestial anomaly. Mukhang minamaliit kita noon. Pero hindi ito mahalaga. Ngayon ang huli mong araw sa mundo." Nanindigan si Sebastian, walang bakas ng takot. Humarap siya kay Azriel at matigas na sinabi, "Azriel, umalis ka na. Ako na ang bahala dito." Ang mukha ni Azriel ay puno ng pag-aalala. "Sebastian, hindi ko kayang iwan ka dito para harapin siya ng mag-isa.
Ang mga mata ni Sebastian ay nag-aapoy sa determinasyon. Huwag kang mag-alala. May mga paraan ako para harapin siya. Kung mananatili ka, madi-distract lang ako. Ngayon, umalis ka na. Kinagat ni Azriel ang kanyang labi at nagbigay ng malalim at matagal na tingin kay Sebastian bago tuluyang umalis. Pagkatapos noon, humarap si Sebastian kay Mitchell, ang kanyang tingin malamig at matigas. Halika na, tapusin natin ito ngayon sa pamamagitan ng isang duelo, tapusin na natin ito. Matigas niyang sinabi. Isang duelo. May mapanlit na ngiti na lumukot sa mga labi ni Mitchell. Nakatayo siya na may mga kamay na nakalapat sa likod, sinabi niya ng may kaiabangan, para sa akin, isa ka lang langgam. At gayon paman, naglakas loob ka pang hamanin ako. Nakakatawa. Kung ganon, tanggapin mo ito. Sigaw ni Sebastian habang pinakawalan ang lahat ng kanyang lakas. Hindi ito ang eleganteng puwersa ng espiritual na enerhiya, kundi ang ganap at nakapanghihilakbot na lakas ng kanyang pisikal na lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay humigpit, at ang mga ugat ay namaga na parang isang mandaragit na handang sumugod. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya pasulong habang hawak ang Harmony Blade na may hindi mapipigilang lakas, tinatamaan si Mitchell ng isang nakamamatay na atake. Ang mapang mataas ng ngiti ni Mitchell ay nanatili habang tamad niyang iniunat ang isang kamay upang harangan ang atake. Gayunpaman, sa sandaling tumama ang talon ni Sebastian sa kanyang palad, ang ekspresyon ni Mitchell ay nagbago at naging puno ng pagkabigla. Ang lakas ng suntok ni Sebastian ay pumutok sa depensa ni Mitchell, pumutok ang kanyang palad. Dumadaloy ng malaya ang dugo mula sa sugat. Galit at kawalang paniwala ang bumalot sa mukha ni Mitchell. Hindi niya kailanman naisip na ang isang tila walang kabuluhang suntok, na pinalakas lamang ng pisikal na lakas, ay makakasugat sa kanya. Walang hiya ka. Sigaw ni Mitchell habang nag-aalab ang kanyang galit. Sa isang iglap, ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab ng marahas, bumalot sa kanyang buong katawan at nagtuon sa mahabang espada sa kanyang kamay. Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang sumiklab habang si Mitchell, na nilamon ng galit, ay nagpakawala ng isang mabangis na atake. Ang nagniningning na arko ng kanyang talon ay tumatama ng diretso kay Sebastian. Chapter 1449. Wala ng oras si Sebastian para umiwas. Isang puwersa na kasing lakas ng pagbagsak ng bundok ang tumama sa kanya, at siya'y itinapon pabalik na parang isang kanyan, lumipad ng higit sa 100 yarda bago bumagsak sa lupa. Ang pagbangga ay nag-iwan ng malaking bunganga sa lupa, na nagpadapon ng alikabok sa lahat ng dako. Parang ang mga laman loob niya ay nalipat, at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang katawan. Isang metalikong lasa ang pumuno sa kanyang bibig bago siya umubo ng isang bangkos ng dugo. Pinipigilan ang sakit sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin, pinilit ni Sebastian na umakyat mula sa bunganga ng bulkan. Sa kabila ng kanyang sugatang katawan, ang kanyang tingin ay nanatiling matatag, at puno pa rin ng determinasyon. Mitchell ay ngumisi ng malamig habang ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Anong karapatan mong labanan ako gamit ang ganitong kainang antas ng kasanayan? Nakakatawa. Pinunasan ni Sebastian ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, walang sinasabi. Mahigpit niyang hinawakan ang Harmony Blade habang ang kanyang diwa ng pakikidigma ay nagliliyab na parang apoy na hindi mapatay. Mitchell ay ngumiti ng may paghamak habang naglalabas ng hangin ng pagwawalang bahala. Bagaman siya ay nagtamo ng maliit na sugat kanina, nanatili siyang kumpiyansa na madali niyang mapapalaya si Sebastian. Sa tuktok ng bundok, hindi pa lumalayo si Azriel. Nakatayo siya habang pinapanood ang labanan sa ibaba, at ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalala nang makita niyang walang kahirap-hirap na nasaktan ni Mitchell si Sebastian sa isang simpleng hampas. Ngayon na siya na ang babae ni Sebastian, hindi niya kayang isipin na makita siyang naglalakad patungo sa kanyang kamatayan. Ngunit, labis siyang pighati sa kanyang mga limitasyon at alam niyang kulang siya ng kapangyarihang makatulong sa kanya. Malalim na huminga si Sebastian, pinatatatag ang sarili at pinapabayaan ang sakit na dumadapo sa kanyang katawan. Sa matinding determinasyon na kumikislap sa kanyang mga mata, ginawa niya ang hindi inaasahan ni reactivate niya ang nawalang kapangyarihan ng pagsubok.
Sa isang iglap, muling dumilim ang kalangitan. Ang dating malinaw na kalangitan ay tila napunit ng isang hindi nakikitang, makapangyarihang kamay, at isang walang katapusang kailaliman ng kadiliman ang sumiklab. Ang mga ulap ng kulog ay mabilis na umiikot, nag-iipon ng patong-patong na parang mga dambuhalang bundok na bumababa mula sa langit. Mga kidlat na kasing kapal ng mga higanteng ahas ay kumikislap at dumadapos sa mga ulap, pinapaliwanag ang dilim ng nakakasilaw na liwanag. Ang nakabibinging kulog ay umuugong sa kalangitan, na para bang ang mga langit mismo ay nagbabanta na mapunit. Isang malakas na hangin ang umuugong, nagdala ng bagyong buhangin at mga debris, nilamon ang mundo sa kaguluhan. Ang nakabibinging aura ng pagkawasak ay pumuno sa hangin, nagpapahirap sa paghinga, at nagdulot ng takot sa puso ng lahat ng mga saksi. Pinagpuno ni Sebastian ang umaagos na espiritual na enerhiya sa loob niya, na nagdulot ng galit ng pagsubok kay Mitchell. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Mitchell. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaabalang si Sebastian na ipatawag ang galit ng langit mismo upang gamitin laban sa kanya. Nababaliw ka na. Sigaw ni Mitchell, ang boses niya ay halo ng gulat at galit. Hindi niya maunawaan ang walang ingat na katapangan ni Sebastian. Ang pagsubok ay ang pinaka-nakakatakot na pagsubok para sa sinumang cultivator. Ang makaligtas dito ay isang sugal sa kamatayan, kadalasang inilarawan bilang isang sa 10 tsansa ng kaligtasan. Mas mahalaga, ang pagsubok ay isang individual na pagsusulit na hindi maaaring tulungan. Sinumang susubok na tumulong ay ituturing na kasabwat ng pagsubok, na magpapalakas pa ng kapangyarihan nito. Naisip ni Mitchell na tumakas, pero huli na ang lahat. Ang paglilitis ay nakatuon na sa kanya, at kahit saan siya magpunta, walang pagtakas. Ang nakabibinging presyon ng pagsubok ay bumalot sa kanya, na nagpatali kay Sebastian. Napagtanto ni Mitchell na wala na siyang malulusutan. Lumutang ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon habang pinakawalan ang natitirang lakas niya. Habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mahabang espada, ibinuhos niya ang kanyang espiritual na enerhiya dito. Ang talom ay nagningning ng nakakasilaw na liwanag, kumikislap na kasing liwanag ng nag-aalab na araw. Ang unang kidlat ay bumaba na parang isang umuungal na dragon, at ang liwanag nito ay nagbigay liwanag sa malupit na mukha ni Mitchell. Ipinagpag niya ang kanyang espada upang salubungin ito na may matinding sigaw. Ang banggaan ng kidlat at ng kanyang espada ay nagpadala ng alon ng mga spark na lumipad sa bawat direksyon. Ang napakalakas na puwersa ay nagpatingkayad sa braso ni Mitchell, punatin ang kanyang palad at mantsahan ng dugo ang hawakan ng kanyang espada. Bago siya makabawi, isang pangalawa at pangatlong kidlat ang sumunod ng mabilis, bumuhos na parang bagyong may mga palaso. Si Mitchell ay mabilis na kumilos habang ang kanyang espada ay humahampas sa hangin na parang bagyo. Ngunit, bawat hampas ay lalo pang nauubos ang kanyang espiritual na lakas, at ang kanyang depensa ay hamina. Ang walang tigil na pag-atake ng kidlat ay nagpasiklab sa kanyang katawan, iniwan ang kanyang mga damit na pira-piraso at ang kanyang balat na may mga itim na paso. Sa kabila ng kanyang lumalalang kalagayan, ang mga mata ni Mitchell ay nag-aapoy sa hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang mga ugat ay namumuo sa kanyang noo habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang malakas na ulan. Sa kabilang panig, matatag na nakatayo si Sebastian habang hawak ang Harmony Blade. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng makapangyarihang aura, at hinarap niya ang pagsalakay ng kidlat ng walang takot. Ipinagpag niya ang kanyang espada ng may katumpakan, sinalubong ang bawat kidlat ng harapan. Ang mga pagsabog ng kidlat laban sa kanyang talom ay lumikha ng nakabibinging pagsabog, nanginginig ang lupa sa ilalim niya. Bawat pagbangga ay pinilit ang kanyang katawan na bahagyang umalog, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumuka, nag-iiwan ng malalim na mga bakas dito. Habang lumilipas ang panahon, ang pagsubok ay lalong naging mabangis, tila nagagalit sa katatagan ni Sebastian. Lumalakas ang kidlat, bumabagsak sa mga agos na parang walang humpay na bagyo. Bawat kidlat ay nagdadala ng nakasisilaw na kapangyarihan, binabaluktot ang espasyo sa paligid nito at pinupuno ang hangin ng matalim at masangsang na amoy ng ozone. Chapter 1450
Ang damit ni Sebastian ay napunit na parang piraso-piraso sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng kidlat. Ang kanyang balat ay naging sunog na itim, at lumitaw ang mga puting buto, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga ngipin at tumangging sumuko. Ang determinasyon at hindi matitinag na determinasyon ay tila nag-aapoy sa kanyang mga mata. Bawat kidlat ay nagdulot ng matinding sakit, pinipilit ang kanyang katawan na mag-convulse nang hindi niya namamalayan. May mga guttural na ungol pang lumalabas mula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Sa wakas, iniwan ni Sebastian ang lahat ng pagtatangkang magdepensa. Itinataas ang kanyang mga kamay, inihagis niya ang kanyang ulo pabalik at umatungal sa kalangitan, sige na. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Pinayagan niyang tumama ang mga mabangis na kidlat sa kanyang katawan ng walang pag-aatubili. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa ilalim ng walang awang pag-atake habang bawat kalamnan ay sumailalim sa sukdulang pagsubok. Ang kanyang sunog na laman ay umuusok ng malakas, naglalabas ng mga ulap ng itim na usok na umakyat sa hangin. Pinanood ni Azriel nang may takot mula sa malayo, naramdaman niyang humihigpit ang kanyang puso sa kawalang pag-asa. Hindi makalapit, tanging may kukulong na lamang niya ang kanyang mga kamay at tahimik na manalangin para sa kaligtasan ni Sebastian. Pumailan lang ang mga luha sa kanyang mga mata habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang damit, at ang kanyang mga kuko ay sumisiksik sa kanyang mga palad nang hindi niya man lang namamalayan. Sa itaas, ang nakakatakot na mga ulap na kulay lila-itim ay nagngangalit na umiikot, parang isang walang katapusang, nagngangalit na karagatan na nagbabanta na lumunin ang mundo. Ang mga mapanupol na ulap ay nagbanggaan at nagdikit-dikit. Naglalabas sila ng mababang, maingay na mga ugong na umaabot sa mga tainga na parang mga ungol ng isang sinaunang, galit na halimaw, na nanginginig ang mga kaluluwa ng mga nakakarinig nito. Malalaking kidlat, kasing kapal ng mga ahas, biglang pumutok sa mga ulap na may matinding lakas. Ang pag-ugong ng kidlat ay nakabibingi, at bawat tama nito ay may kapangyarihang magwasak ng lahat sa kanyang daraanan. Ang mga nakakasilaw na kidlat na ito ay nagbigay liwanag sa larangan ng labanan, ginawang araw ang gabi sa isang iglap dahil ang kanilang liwanag ay masyadong matindi upang direktang titigan. Nang tumama ang kidlat sa lupa, nag-iwan ito ng malalaki at walang katungang mga hukay. Ang mga pagsabog ay umuugong na parang putok ng kanyan, nagpapalipad ng napakaraming piraso ng nabasag na bato palabas ng may nakakatakot na bilis. Ang matinis na tunog ng kanilang pagbangga sa paligid ay umuulit ng walang tigil, habang ang mga bato ay bumabayo sa lahat ng nasa kanilang daraanan na parang bagyo ng mga proyektil. Ang mga humuhuni na hangin ay humahampas sa larangan ng digmaan, naglalabas ng nakabibinging tunog na tila mga hikbi ng di mabilang na mga kaluluwa. Ang malakas na hangin ay hinampas ang damo at mga puno, na nanginginig ng marahas sa ilalim ng galit nito. Ang mga sanga ay naputol na may matalim na tunog, na tila nagluluksa sa kawalang pag-asa sa ganitong apokaliptikong laban. Pati ang mga kalapit na bundok ay nayanig sa walang awang galit ng bagyong kidlat. Malalaking mga bato ang nahulog mula sa kanilang mga tuktok at gamulong pababa sa mga dalisdis, bumangga sa malalakas na tunog ng kulog at nagpadala ng mga ulap ng alikabok na sumabog sa hangin. Ang labanan na dati ng magulo ay lalong nalubog sa ulap ng mga debris, na nagtransforma sa tanawin sa isang lalong madilim at magulong kalaliman. Ang umiikot na alikabok at kumikislap na kidlat ay nagsanib sa isang magulo at nakakatakot na tanawin. Sa loob ng mga ulap ng pagsubok, ang mga kidlat ay nag-cross-cross, bumubuo ng isang napakalaking, nag-aalab na web ng kuryente. Parang isang banal na lambat ng paghuhukom, bumababa mula sa kalangitan upang sunugin ang lahat ng kasalanan ng mundong mortal. Si Sebastian ay nakatayo sa gitna ng nakakatakot na bagyo ng pagsubok, na may walang tigil na mga kidlat na tumatama sa kanyang katawan. Sa kabila ng kanyang makapangyarihang pangangatawan, nahirapan siyang tiisin habang ang kanyang balat ay napunit at naglalabas ng dugo mula sa walang awang pag-atake. Itim na usok ang umakyat mula sa kanyang mga sugatang balat, nagdadala ng matinding amoy ng sunog, parang karne na sobrang luto at nasunog ng matinding apoy. Ngunit si Sebastian ay kumagat ng kanyang mga ngipin at tiniis ito ng tahimik.
Dahan-dahan, nagsimula siyang masanay sa malalakas na dagandong ng kidlat. Bagaman ang sakit ay patuloy na sumasakit hanggang sa kanyang mga buto, siya ay nakarating sa isang estado ng kapanatagan at katatagan. Pagkatapos, ang tingin ni Sebastian ay lumipat kay Mitchell, puno ng pagnanais na pumatay. Ang lakas ni Mitchell ay higit pa sa kanyang inaasahan. Alam ni Sebastian na kapag natapos na ang paglilitis, walang awa si Mitchell sa kanya. Bakit hindi ko gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya? Isang pag-iisip na kasing walang ingat ng pagiging matatag. Sa katunayan, ang pagsubok ay labis nang nakamamatay dahil sa hindi mabilang na mga cultivator ang naging abo sa ilalim ng walang awang lakas nito. Karaniwan, ang mga cultivator ay nag-iingat ng labis kapag humaharap sa ganitong pagsubok, inilalagay ang lahat ng kanilang pagsisikap sa kaligtasan. Ang pagsasagawa ng atake sa panahon ng pagsubok ay katumbas ng paghamak sa kamatayan. Ngunit nang lumitaw ang ideyang ito, agad na nagdesisyon si Sebastian. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mitchell, bawat hakbang ay nag-aapoy ng mga spark sa lupaing tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na hindi na makilala, at sariwang dugo ang dumadaloy mula sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, wala ni isa ang makapigil sa kanyang pag-usad. Ang ekspresyon ni Mitchell ay naging malungkot habang pinanatili niya ang kanyang matalim na tingin kay Sebastian, na lumalapit ng bawat hakbang. Lubos niyang alam ang hindi kapani-pani walang pisikal na tibay at hindi matitinag na kalooban ni Sebastian. Isang pag-aalinlangan ang kumurot sa kanyang puso sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay.